Ngayon ay nakatuon na ang kanyang atensyon kay Yunsang. Ang window ito ay tungkol sa paglalarawan ng misyon para kay Siwa. Mahirap intindihin ang kanyang misyon at ito'y nagpapakabahala sa kanya. Ngunit isa lang ang tiyak, kailangan niyang pigilan ang mga tao na pumasok sa kastilyo. Napansin rin ni Siwa na patuloy na tinitingnan ng leader ng guild si Yunsang. Iniisip niya na mas lalo nang nagkaproblema si Yunsang dahil sa pagkamatay ni Atol. Tinukoy ni Siwa na kailangan na niyang protektahan si Yunsang at yumako ng responsibilidad sa kanyang mga aksyon. Naging obsesyon din ng babaeng ito na mapansin siya ni Yunsang. Pagkatapos ng 35 oras na paglalakad, nagdesisyon ang Survey Corps na mag-camp muli. Nag-isip din si Yunsang na magpahinga ng 2 oras sa totoong buhay. Ngunit uunahin muna niyang harapin ang mga bagay na ito. Matagal na silang nagmamasid sa kanya simula nang magsimula ang kanilang paglalakbay. Muling pumunta si Yunsang sa kagubatan upang mag-akit ng mga taong ito, at tulad ng inaasahan, sinundan siya ng mga ito. Napansin ni Yunsang na nahihirapan ang mga ito sa paghabol sa kanya kaya't bunigalan niyang maglakad para sila'y makahabol. Nakarating na rin ang mga ito sa kanya at narinig ni Yunsang na Nakalimutan ng lalaking ito na maaaring ipaalam ni Adol sa kanyang mga kasamahan sa guild gamit ang mga messaging app sa tunay na mundo. Pagkatapos, kinonfronta siya ng Superhuman Guild at tinanong tungkol sa kanyang kasama. Napapa-excite si Yunsang dahil gagamitin niya sila bilang mga test subject para sa kanyang mga kakayahan. Agad siyang sumalakay bago pa man makapag-react ang mga ito. Tumama siya sa lalaking nasa unahan at apektado siya ng skill na Nightmare. Nagpatuloy siya at sinugod ang iba. Lahat sila ay tinamaan ni Yunsang. Sinubukan ni Yunsang na saktan sila gamit ang kanyang kutsilyo at unti-unti na siyang naging sanay sa bagong estilo. Pagkatapos nito, nagutos ang lalaking ito sa kanyang mga kasamahan sa guild na atakihin si Yunsang ng sabay-sabay. Alam ni Yunsang na Siya'y isang stealth class at ang mga sandata niya ay may lason. Binalingan ni Yunsang ang atake ng lalaking ito at binaril ito ng mga magic bullet. Matapos nito, itinapon niya ang isang malupit na pag-atake at namatay ang lalaking ito. Nakita ni Yunsang na makakakuha rin siya ng DP mula sa pagpatay sa mga taong ito. Ngayon ay may dahilan na siya upang hanapin ang mga masasamang manlalaro paminsan-minsan, nagpatuloy ang laban at gaya ng dati, ginamit ni Yunsang ang kanyang kahindik-hindik na bilis sa pag-react upang iwasan ang lahat ng kanilang atake, nilalaro niya rin sila. Nakuha rin ni Yunsang ang gamitin ang kanyang kutsilyo laban sa isang ranggo na magician, maliwanag na hindi kalaban ni Yunsang ang mga ito, sila'y parang mga test subject lamang sa kanya. Ang lalaking ito ay kaya rin niyang putulin sa gitna ng kanilang pagsalakay, bago patayin ang natitirang mga kalaban, ngumiti siya at nagsabing Polem, isa pang set ng DP ay nadagdag sa kanya. Matapos ang laban, nakakuha si Yunsang ng mga item at DP mula sa mga manlalarong ito, tapos na ang laban, at itinigil na ni Yunsang ang pagre-record, ang lalaking ito ay nakakuha ng libreng content para sa kanyang channel. habang kinukuha ang mga item, natagpuan niya ang isang mahalagang item. May isa sa mga taong ito ang nagbaba ng isang mapa ng Venea at nakamarkahan dito ang lokasyon ng kastilyo. Nakita rin ni Yunsang ang isa pang mapa na nakalatag sa sahig at naisip niyang talagang swertehin siya ngayong pagkakataon. Agad niyang binitiwan ang quest na nakuha mula sa pag-join sa Survey Corps dahil ngayon ay makakapunta na siya doon ng mag-isa. Pagkatapos nito, nag-log out na si Yunsang. Samantala, pinanood ni Han Siwa ang laban ni Yunsang, natuklasan niyang sapat na malakas siya para harapin ang mga taong ito, naalala niya ang pagkakataon na kanyang sinagip si Yunsang at inisip na nilinlang nito si Atal na pumasok sa kagubatan. Nakita rin ni Siwa na nakakuha si Yunsang ng mapa at ngayon ay nagtataka siya kung ano ang totoong intensyon ni Yunsang. Katulad ni Yunsang, nagdesisyon din si Siwa na mag-log out pagkatapos ng isang sandali. Pagbalik ni Yunsang, nasa kanyang daan na siya patungo sa kastilyo, ginamit niya ang kanyang mga skill upang mabilis na malampasan ang mga hadlang at patayin ang mga random na halimaw sa kanyang daraanan. Masaya siya dahil nasa tamang direksyon na siya, pagkatapos ay narinig niya ang isang boses na nagsabi ng wow, siya'y lumipat ng tingin. At hindi niya nakita ang anuman, kaya't nagpatuloy siya sa kanyang daan. Ito'y si Han Siwa, patuloy na sinundan niya si Yunsang at lubos na namangha sa kanyang mga kakayahan. Ang mga halimaw na kanina lang pinatay ni Yunsang ay hindi mahina, ngunit sa loob lamang ng ilang segundo ay napaalis na niya ang mga ito. Alam ng babae na ang klase ni Yunsang ay hindi bababa sa legendary. Bawat aksyon ni Yunsang ay kahanga-hanga sa paningin ni Siwa.
Naisip pa nga niya na baka dapat niyang i-hire si Yun Sang para sumali sa kanyang guild kung magpapasya siyang magtayo nito. Oh, hindi. May isang taong malalim na sa gulo. Totoo nang nakuha ni Yun Sang ang atensyon ng babae, kahit na sa mga kakaibang pag-iwas na ito, tila'y nagmumukhang astig siya sa paningin ni Siwa. Samantala, iniulat ng grupo na pinatay ni Yun Sang ang insidente kay Renner. Hindi ito magpapakawala, magdadala siya ng hiwalay na grupo ng mga mabilis na tao upang magkaroon sila ng mas maraming pagkakataon na makarating ng una. Siguraduhing babayaran ni Renner si Yun Sang at ang kanyang aoy sa pagsasamantala sa kanyang guild, ngunit sa ngayon, nagpahinga muna ang lalaking ito. Buong araw at gabi nang tumakbo si Yun Sang. Nagawa niya ito ng isang araw at kalahating araw. Sa kanyang daan, nakita niya ang mga bagsak ng mga loot, ibig sabihin, may iba nang nakalampas sa kanya. Tumigil si Yun Sang at inalis ang kanyang sitwasyon, ang mga taong ito ay kasing bilis niya at mga 5 hanggang 10 katao, ngunit hindi niya masyadong ininda ito dahil tiwala siyang kaya pa rin niyang harapin ang mga ito. Ang mga puntos ng karma ay hindi rin nag-a-accumulate dahil sa personal niyang misyon, kaya't ibig sabihin, mas marami siyang DP na maaaring makuha sa pamamagitan ng pagpatay sa kanila. Matapos ang isang sandali, natagpuan ni Yun Sang ang kanilang camp. 5 sila at tila mas malakas ang hitsura nila kaysa sa unang grupo. Parang isang malupit na hayop na handang umaatake sa kanyang biktima ang itsura ng lalaking ito. Ang mga ito ay nagiging antok na, pero nagpapanatili silang gising sa pamamagitan ng pag-uusap tungkol sa lalaking may maskara. Narinig nila ang isang kantang galing sa malayo at iniisip na may ambush. Ito'y ang siren song ni Yun Sang. Nag-umpisa rin silang gumalaw ng kanilang katawan nang sila'y umusad papunta sa isang direksyon, bigla na lamang nagpakita si Yun Sang sa harap nila nang kanilang mapansin ito. Isinuot niya ang kanyang maskara at silang lahat ay tinamaan at sumailalim sa malubhang pinsala. Ang skill na Nightmare ay nag-activate at nakakita sila ng mga hallucinations. Ginamit ni Yun Sang ang kanyang magic bullets matapos na subukang pilitin siyang atakihin ng lalaking ito. Ngunit huli na. Silang lahat ay tumumpok na sa kanilang mga ulo. Sumunod naman sila'y tinamaan ng itim na kidlat at agad na namatay. Ito na lamang ang lalaking nakaligtas sa atake, ngunit naroroon na si Yun Sang at itinapon ang kanyang ulo. Nakakuha si Yun Sang ng bagong titulo para sa pagpatay sa isang manlalaro na 100 antas sa harap niya. Nagdagdag ito ng 20 puntos sa bawat estadistika niya. Ito ay ang tinaguriang legendary title na patunayan ni Yun Sang na ang mga antas ay mga numero lamang. Dahil dito, nakatanggap siya ng 20% na dagdag na puwersa sa kanyang mga atake kapag nakikipaglaban sa mga manlalaro o halimaw na may mataas na antas sa kanya. Nagdagdag rin ito ng 30% na dagdag experience gain. Matapos ang insidente, napansin ni Yun Sang na dumating na rin ang grupo ni Reiner. Galit na galit si Reiner dahil inakala niyang wala pa ring narating ang kanyang mga tauhan. Sa kabila ng kanyang pag-aalala, tinamaan ni Yun Sang ng kanyang mga bala si Reiner. Ang kanyang mga magic bullets ay sumalpok sa kanilang lahat, at nag-trigger ang abiso para sa pag-umpisa ng laban-laban sa kapwa manlalaro. Ito'y isang preemptive attack na magpapigil rin sa kanilang pag-logout sa laro. Nilaro ni Yun Sang ang kanyang mga biktima pagkatapos mawala ang battle mode, at pagkatapos nito, binanatan ulit ang mga ito. Ito'y nagpaloko kay Reiner dahil hindi nila alam kung saan matatagpuan ang manlalarong ito. Nagpatuloy ito sa loob ng 10 malupit na minuto, at lalong nagalit si Reiner. Pagkatapos, biglang nagpakita si Yun Sang sa harap nila. Nagbabanta ang party na atakihin siya, ngunit pagkakita nila sa mga itim na bilog sa itaas ng kanilang mga ulo, alam na nila kung ano ang susunod. Ang Phenonos Nocturne ay nag-activate, at tinamaan ang mga ito ng itim na kidlat, ang mga biktima'y namatay ng madali, dahil dito, malaya na ngayon si Yun Sang na tapusin ang kanyang misyon, ang tanging hadlang niya sa misyon na ito ay si Siwa. Hindi pa rin siya sigurado kung kaalyado ba ito o hindi, nagdesisyon si Yun Sang na ipagpaliban na lamang ito at nag-log out, samantala, si Hyuna ay hindi maganda ang kalagayan habang kumakain kasama ang kanyang kapatid. Siya ay nagpaliwanag na ang dahilan nito ay dahil binago ng kanilang guildmaster na si Rin ang kanyang estilo at ngayon ay mas mabilis na naghahunt kaysa sa kanilang karaniwang takbo. Wala itong ideya na ang kanilang guildmaster ay naimpluwensyahan ni Yun Sang. Si Yun Sang ay tuwang-tuwa na ang kanyang kapatid ay natutuwa sa ideya dahil sa tingin niya, mukhang mababait ang mga kasama nito sa guild. Napansin ng kanyang kapatid na ang guild ni Yuna ay binubuo lamang ng ilang mga manlalaro.
Nilinaw ni Yuna na ang misyon ng bawat guild ay iba-iba sa iba at kaya nilang gampanan ang kanilang mga tungkulin dahil dito. Idinagdag pa niya na ang kanilang guild ay kaiba sa iba dahil sa kanilang hangarin na magkaroon ng kasiyahan at maglaro lamang ng laro. Matapos ang mga salitang ito, tinanong ni Hyuna ang kanyang kapatid kung interesado siyang sumali sa kanilang guild. Tinanggihan ni Yunsang ang alok at sinabi niyang mababa pa ang kanyang antas kaya't hindi maganda na sumali siya ngayon. Tunay nga bang malalim ang pag-aalala ng lalaking ito sa reputasyon ng kanyang kapatid, at dahil wala na siyang ibang magawa, nagpa siya si Yunsang na mag-ehersisyo. Ngunit bago ito lumabas, naalala niya ang mga clip na kanyang ini-record ng kanyang laban-laban sa unang grupo. Ito lamang ang may halagang clip, lalo na yung kanyang pagputol sa isang arrow na nasa kalagitnaan. Ipinadala ni Yunsang ang nasabing clip kay Ilan sa gym. Sa gitna ng kanyang takbo sa treadmill, napansin ni Yunsang ang isang balita na nagbabalita tungkol sa idea. Kanilang pinag-uusapan ang Superhuman Guild at ang kanilang pagtatangka na malinlang ang mga tao sa paligid ng Venya. Mukhang wala na si Renner at ang kanyang guild, at syempre alam nating lahat na ito'y dahil kay Yunsang. Pinatay niya ang mga ito at ngayon hindi na sila makapag-login. Talagang nagalit ang mga tao sa balitang ito at nahaharap na ngayon ang Superhuman Guild sa problema dahil sa kanilang pagmamanipula at kontrol sa isang kaganapan. Naalala ni Yunsang si Siwa at iisipin niya na siya'y patuloy pa rin na nag-aalala para dito. Iniisip niya na kahit ano pa ang mangyari, kailangan niyang mauna sa kastilyo. Sa kabilang banda, si Yuan ay nanonood na ng mga clip na ipinadala sa kanya ni Yunsang. Napansin niyang mas pinagbuti na ang kilos ni Yunsang at ikinatuwa niya. Napagtanto niya na ang kanyang pinakamatalik na kaibigan ay nag-adapt na sa mga galaw ng AI. Ang kanyang mga empleyado ay nanunood din ng mga clip at hindi maiwasan ang pagkamangha sa galing ni Yunsang. Samantala, si Yunsan ay abala rin sa pagsasanay sa dojo. Nagsisimula ng matakot ang matandang lalaki sa pag-unlad ng lalaking ito. Lumakas din ng malaki ang tibay nito. Iniisip niya na tila ba si Yunsong ay isang halimaw. Nagpa siya ang matandang lalaki na maging mas seryoso sa kanilang pagsasagupa, ngunit habang nagpapalitan sila ng mga atake, nararamdaman niyang nadadala siya sa galing ni Yunsang. Pinagpasyahan ng matandang lalaki na itigil muna ang kanilang pag-ensayo para sa araw na ito. Napansin niya ang kamay ni Yunsang, ito'y sugatang-sugatan na, pero patuloy pa rin itong lumalaban, sapagkat ito'y masaya para sa kanya. Anong klase ng tao ito? Parang gustong masaktan. Matapos maisaayos ang mga sugat ni Yunsang, sinabi nitong babalik ito bukas. Ginamit ng matandang lalaki ang sugat ni Yunsang bilang dahilan para hindi sila mag-ensayo. Pinayuhan niya itong magpahinga muna. Iniisip ni Yunsang na ito ang tamang oras upang baguhin ang mga ito at maging mga kalyo para babalik siya kinabukasan. Sa palagay ko, nanghihinayang na ang matandang ito sa kanyang desisyon na kunin si Yunsang bilang kanyang estudyante. Matapos nito, nagkakaroon ng barbecue si Yunsang kasama ang kanyang kapatid at ang tagapag-alaga nila. Inirequest rin niya sa kanila ang isang YouTube channel. Sinabi niya sa kanila na nagsisimula si Yuan ng kanyang channel at kailangan niya ng tulong sa pagpili ng pangalan. Ipinaliwanag ni Yunsang ang temang may dalawang pagkatao, kung saan may dalawang magkaibang estilo ang karakter. Inirerekomenda ni Ajima ang pangalang, Azure. Ipinahayag niya kay Yunsang ang karakter na tinatawag na Azure na kalahating lalaki at kalahating babae. Mayroon din isang Diyos na tinatawag na Azure na may tatlong mukha. Nagustuhan ito ng magkapatid at napagpasyahan ni Yunsang na gamitin ito bilang kanyang palayaw. Matapos ang kanilang pagkain, agad siyang nag-login sa laro dahil marami siyang dapat gawin sa araw na iyon. Nagpa siya si Yunsang na magsimula ng dahan-dahan at mag-stretching muna. Habang ginagawa ito, tiningnan rin niya ang mapa, ngunit may hamarang sa kanya. Si Han Siwa ito, at sinasabi niyang hindi muna siya pwedeng magpatuloy ngayon. Ang mga salita ng babaeng ito ay may mas mabigat na bisa. Determinado siya habang si Yunsang ay abala sa pagpatay sa mga tauhan ni Renner. Habang ito ay naghahasik ng lagim, si Siwa ay kasalukuyang nagmamasid sa kanya. Lumalabas, mas maaga siyang nag-login kaysa kay Yunsang at naghihintay na lamang sa kanya. Pumunta siya sa isang puno at nagdesisyon na mag-camp doon hanggang dumating si Yunsang. Matyaga itong naghihintay sa kanyang pag-ibig. 2.5 araw na ang lumipas at ito na ang hitsura niya. Agad siyang lumapit kay Yunsang nang makita siya nito,
Walang anumang iniisip, at binigkas ang pangalan ni Yunsang. Si Siwa ay labis na nairita at ito ay nagdulot ng kaunting takot kay Yunsang. Ngunit sa palagay niya, ang babaeng ito ay hindi kaakibat ng koponan ni Riner. Magkapareho silang nag-iisip, hindi basta-basta maipapahayag ang kanilang misyon sa isa't isa. Patuloy pa rin ang pagmamasid sa kanila ng lider ng kanilang koponan at labis siyang naiinis. Si Yunsang ang unang nagumpisa at tinanong si Siwa kung ano ang ibig sabihin ng sinabi nitong hindi na siya pupunta sa kastilyo. Nagdesisyon si Siwa na magsabi ng totoo. Sagot niya na siya ay nasa gitna ng isang misyon at ang kanyang tungkulin ay pigilan ang mga tao na pumasok sa kastilyo. Hindi buong-buo ang pagsisiwalat ni Siwa sa kanyang misyon, ngunit hindi naman ito kasinungalingan. Nagdesisyon si Yunsang na magtaya dahil mayroon din siyang misyon tulad niya. Ipinahayag ni Yunsang kay Siwa ang tungkol sa Wyvern Aqualer, at nagkaroon ito ng malalim na reaksyon. Alam ni Yunsang na hindi ito sapat kaya't idinagdag niya ang tungkol sa Diyos ng kamatayan na si Thananos. Sinabi ni Yunsang kay Siwa na posibleng may kaugnayan ang kanilang misyon dahil pareho silang may skill na Reaper's Chain. Nang makuha itong balita ni Siwa, siya rin ay nasorpresa. Hindi niya inakala na may iba pang may Reaper's Chain na skill. Nag-isip siya kung baka may kopya si Hyunsung ng nasabing skill. Ngunit nagtaya ang babae at tinanong kung maaari niyang pagkatiwalaan si Yunsang. Sinabi ni Yunsang na siya rin ay nasa antas ng legendary at may kinalaman ito kay Thananos. Alam ni Siwa na si Thananos ang pinakamakapangyarihang Diyos sa idea, at malamang na posible rin na mayroong dalawang legendary class sa ilalim niya. Patuloy pa rin si Yunsang sa pagsusumikap na makamit ang tiwala ni Siwa, at ipinakita niya ang kanyang mapa. Na-memorize na niya ito dahil iniisip niya na baka subukan itong kunin ng babae mula sa kanya. Inialok rin niya ito kay Siwa at ngayon ay nag-aantay kung gumana ang lahat ng ito. Isiniwalat ni Siwa na siya ay nagmamasid sa kanya buhat pa sa pagpatay sa ibang grupo hanggang sa pagpatay kay Reiner. Nagdesisyon na siya na magtitiwala kay Yunsang. Pagkatapos nito, humingi siya ng paumanhin dahil sa pagtutok sa kanya. Nagkaroon ng pagkakataon ang dalawang ito na pag-usapan ang koneksyon ng kanilang mga misyon. Inilantad ni Siwa ang kabuoang detalye ng kanyang misyon, ang pagpigil sa muling pagkabuhay ng Wyvern. Naguluhan siya kay Yunsang dahil sa kanyang misyon na tila masyadong malabo ang detalye. Magkasalungat ang description ng misyon ni Yunsang, mas detalyado ito, ngunit ito'y nagbigay sa kanya ng ideya na magkaiba ang kanilang mga misyon. Nang malaman ni Yunsang kung bakit patuloy na sinasambit ni Han Siwa ang tungkol sa Diyos ng kamatayan, napagtanto niya na si Siwa ay binigyan din ng mga skill na labis para sa kanya. Ang ganitong uri ng pagrereklamo ay nagpahiwatig kay Yunsang na maaaring totoo ang sinasabi ni Siwa. Dahil dito, naramdaman ni Yunsang ang pagkakakilanlan sa babae at naging kumbinsido siyang totoo ang mga sinabi nito. Pareho silang labis ng pagod sa kanilang mga kalagayan. Nararamdaman rin ni Yunsang ang ginhawa dahil hindi kalaban si Han Siwa, bagkus siya'y simpleng tao lamang. Ngunit nagpasya pa rin si Yunsang na hindi lahat ay sasabihin niya sa kanya, lalo na ang kanilang ranggo. Habang nagrereklamo pa si Siwa, naalala ni Yunsang na ipakilala ang kanyang sarili. Sa kanilang mga abala, nakalimutan na silang magtanong ng mga pangalan ng isa't isa. Tinanong ni Siwa si Yunsang tungkol sa kanyang maskara at sinabi niyang ito'y bahagi lamang ng kanyang pagkatao. Kahit may maskara, tinitingnan si Yunsang ni Siwa na astig. Ngunit pagkatapos ay inalis ni Yunsang ang kanyang maskara. Labis na nagulat si Han Siwa, akala niya'y talagang gwapo si Yunsang at may mahusay na kasanayan. Nahulog na ang babaeng ito sa paghanga. Madalas, ang mga tahimik ang may kakaibang tinatago. Matapos ng mga pangyayaring iyon, nagpasya ang dalawang ito na magpatuloy patungo sa kastilyo. Hindi pa rin kontento si Siwa sa pagtingin kay Yunsang. Patuloy pa rin niyang hinahangaan ito. Habang nagmamadali silang tumatakbo, alam ni Siwa na magiging matagumpay si Yunsang bilang isang YouTuber. Sa kabilang banda, namangha si Yunsang dahil ito ang unang pagkakataon na may nakasabay sa kanyang bilis. Bagamat labis siyang kompetitibo, determinado si Yunsang na hindi matalo, ngunit malinaw na nahihirapan siya. Samantala, iniisip lamang ni Siwa ang isang dahilan para makapagpadala ng friend request kay Yunsang. Iniipon niya ang kanyang tapang at mariing sinabi kay Yunsang na nagpakita sila sa isa't isa. Sinabi niya na ito'y para lamang sa misyon at walang ibang ibig sabihin.
Nanggulat si Yunsang sa dami ng sinabi niya kaya't siya na ang nagpadala ng friend request. Sa gayon, natapos ni Siwa ang kanilang misyon. Ito ang tanawin ng misteryosong kastilyo. Sa loob ng 25 na oras silang tumatakbo, hindi pagod si Yunsang. Na-inspire si Siwa sa determinasyon at lakas ni Yunsang, at nais niyang maging mas matapang. Dumating sila sa harap ng kastilyo ngunit may kalasag na nagbabantay rito. Nang papasok na sana sila, naharangan si Siwa. Sinabi sa kanya na hindi siya pwedeng pumasok sa kastilyo habang may test na nagaganap. Inilahad rin ni Yunsang ang ilang mga mensahe, ngunit iba ang laman nito kumpara sa kay Siwa. Siya lamang ang pwedeng pumasok sa kastilyo at kailangan niyang pumasa sa isang pagsusulit. Kung siya'y mabibigo, muling mabubuhay ang wyvern. Ipinarating ni Yunsang kay Siwa ang mga kinakailangan para sa pagsusulit. Kaya naman kung nais mong subaybayan ang mga susunod na matitinding bakbakan ay tumutok ka lamang sa ating kwento at e-open mo lang ang iyong notification bell at huwag mo na rin kalimutan na mag-like, comment pagkatapos mong mag-subscribe. やめてください